Good morning, peeps. And so today is Saturday morning and pinagluto ako ni Pat ng corned beef tsaka rice. Kasi today is a special day for me. Today is my examination day. So meron akong exam today sa Project Management Professional Exam or PMP exam. So, certification and international certification para sa mga project managers. Although, yung trabaho ko ngayon is hindi ako sa project management, pero tinitake ko to syempre para sa in future, sakali man na kukuha ako ng trabaho sa project management. Anyway, kasi project management naman kumbaga, minsan general naman yan. So, kahit saang trabaho naman is ma-apply mo. So, whatever you do is like a project. So, yun. Sana pumasa tayo. Mamaya papakita ko yung mga ginawa nung mag-ina ko. Meron silang ginawa para sa akin na banner. So, yun. Kain muna tayo mga peeps. Ngayon, 7 AM, 9 AM yung exam ko. So, alis na ako ng 7:30 para may ample time pa. Hindi ako nagra-rush. Mahirap kasi pag mag-rush ka. So, baka maka-apekto rin sa focus ko. Dapat mamaya focus lang ako. So, yan. Let's go! Let's eat! Ngayon mga peeps, ito pala yung ginawa nila Pat and Kale para sa akin. Yan, meron silang banner, no? So, dito kasi ako nag-aaral. So, yan yung mga study materials. God bless on your PMP exam, Daddy. Ayan. So, dito lang sa maliit na corner ako nag-review. Meron kasi kaming isang kwarto na bakante. Ginagawa namin parang mini office. Ayan. Medyo maliwanag na sa labas. Sa basement pala to mga peeps. Tapos yan, meron din ako mga pang workout. So ayun. Ayun, 7:25 na at aalis na ako. Pupunta na ako ng Calgary Learning Institute. Tara! Yung weather ngayon single digit, pero parang sabi mag-snow daw mamayang 1 PM. So, tingnan natin kung totoo. Kasi yan, dito yung community namin. Yan. So, hopefully hindi naman snow masyado mamaya. Kasi pa-spring na, no? Tapos na yung winter dapat eh. Kaso, nagpapahapyaw pa pala kahit April na. Yun. So, pero masarap na yung weather ngayon kasi sa suot hindi mo na kailangang tatlo or patong-patong na suot. So, isang long sleeves na lang, sweater, tapos kahit yung patungan mo na lang ng jacket, or kahit minsan yung iba makikita mo naka t-shirt naman. Hindi ko pa kaya yun. Nag-adjust pa rin sa weather. So yun mga peeps, mga 16 minutes lang yung travel time ko papunta sa Calgary Learning Institute. Tapos yeah, darating ako dun ng mga 7:52. Maaga-aga pa, mas maganda na yung maaga. Nag-umpisa akong mag-review for this exam. Actually, parang mga halos kakarating ko pa lang dito. Tina-target ko na yun eh. Mga around end of October. Pero yung talagang focused na review ko, mga nasa 2 buwan hanggang 3 buwan. Ganun. Kasi meron mga months na medyo naglaylo ako sa pag-review. Kasi syempre, alam niyo na, maraming ganap. Naghahanap din ng trabaho. Tapos na nagkaroon na ng trabaho, syempre, busy rin na mag-adjust sa oras, ganyan, sa time management.
achieve something, don't expect that it's just gonna be easy. So great things take time. Mamaya papakita ko yung kung saan ako mag-i-exam. Tapos sa mga nagte-take din ng project management professional exam, or sa mga nagpaplano na mag-take din ng project management professional exam or PMP, I will call it PMP exam, meron din ako mga tips or mga kumbaga yung mga study materials ko or yung study plan ko, pwede ko ring i-share mamaya sa inyo. So keep watching the video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Mga peeps, nandito na tayo. So pakita ko muna sa inyo yung lugar. Dito na tayo ng 754. Dito ito sa 12th Street Northeast. So ito kasing Calgary Learning Institute, test center din siya para sa CELPIP, IELTS, ESL. So ayun, bago ang lahat, kailangan ko munang magdasal. So yun, mga pips, pabalitaan ko kayo mamaya. 230 minutes yung exam ko, 180 questions. I can use the time or pwede ako matapos ng mas maaga, depende sa pagsagot ko. So yun mga pips, tara! A few moments later. Ayun mga pips, tapos na yung exam. At sasabihin ko na yung results sa inyo. I failed to get a perfect score, but I passed! But I passed! Thank you Lord. So ayun, yung assessment results is pumasa ako. Yung detailed score report i-email na lang sa akin within 48 hours. So thank you Lord for this achievement. So yun, grabe ang hirap ng mga questions kasi sa project management more on situational lang mga tanong, kung anong process ang gagamitin mo, tapos kung anong approach ng life cycle ng project management, at marami pang iba. Pero overall nag-enjoy naman ako sa exam ko. I can attest na yung exam hindi siya madali. I mean, kailangan mag-require talaga siya ng pag-aaral. I mean, talagang focus na pag-aaral. Kasi hindi siya yung per definition lang. Kailangan mo talaga maunawaan yung bawat process, bawat definition ng project management. Thank you Lord! Thank you! And syempre, talagang nagpapasalamat ako din kay Pat, misis ko, kasi yung support na binibigay nilang dalawa ni Kale nung nag-review ako, like every evening after work, after namin sa work, kakain, after kumain, magugas ako ng pinggan, tapos si Pat na yung bahala kay Kale, ako mag-aaral ako, tapos dadatnan ko na lang sila na tulog na sila. So talagang nag-take to ng time and yung bonding namin, although kapag weekend hindi naman ako nagre-review. Normally Saturday, Sunday I just give it to my family to spend time, no? Pero yon talagang nag-take ng a lot of effort sa akin at time. Ito sila Pat saka si Kale, susunduin ko ngayon sa library kasi kanina pumunta sila ng YMCA swimming lesson niya. Dito lang naman sa tabi ng library, sa Saddletown Library. Malapit lang kasi sa amin to. At ayan, dito nila ako hinintay. Sa mga 11 AM yung lesson ni Kale. Tapos nga ako ngayon mga 12:30. Tapos ayun, naghihintay lang sila dito sa library. Sunduin ko sila. Tapos mamaya meron din kaming lakad with our friend. Ibisita kami sa kaibigan, bagong kaibigan namin.
So ito yung lugar. Miss Daddy, say hi. Hi. Where's Mommy? Sorry. Where's Mommy? Come, let's go. Mom. Say hi. Say congrats. Say congrats. Congrats, Daddy. Oh, you say congrats. What do you say to Daddy? Nagbabaro ka ng books? Yeah. O, saan ka pupunta? Yeah, ito, susundin ko sila. Nagigilang kami ng mga libro. Yan. Si Kale may exam din eh. What is that? Ano to? Ito yung kinuha ni Kale. The next day. So there peeps, I just want to share my study plan, study materials, study schedule prior to my PMP exam. Nag-take ako ng PME exam prep course, which is 35 hours course yon, na magbibigay din sa'yo ng qualification para dun sa requirement na 35-hour project management course para sa PMP exam. Kasi kapag nag-a-apply ka for an exam, kailangan mo ng 35-hour project management course. So yun, nakikredit yung online lessons na yun. So i-take mo lang ano siya eh, kumbaga fundamentals, definition, mga scenario, ituturo niya sa iyo yung mga tasks, mga models, mga artifacts na ginagamit, tools and techniques sa bawat scenario, around people, process, business environment, dun sa mga domain na yun. Tapos nag-purchase din ako ng Study Hall Plus. Sa Study Hall Plus meron din silang mga lesson, mga contents, iba't ibang topics din yon about project management. Tapos meron din sila doon mga flashcards para sa mga definition na about project management. Tapos meron din silang mga practice exams, meron silang mga mock-up kumbaga exam, tapos mga games, mga ganon. So which is ultimately tulong talaga sa pagpe-prepare ko sa PMP exam ko. Tapos sa mga YouTube channels, nanood din ako kay Andrew Ramadayal para sa mindset naman for PMP exam. So ito yung madami siyang tinuturo about for example, syempre sa mga bawat scenario, ang mindset mo dapat don't fire employees, tapos don't hire other people to do your work, no? Like don't escalate immediately. So mga ganong mga mindset. Tapos marami pang iba. So sa mga gustong mag-take ng PMP exam, I suggest na visit nyo yung YouTube channel ni Andrew Ramadayal. Tapos nanood din ako kay Ricardo Vargas para dun sa PMBOK 7 explanation. Kasi binasa ko din yung project management body of knowledge, yung PMBOK 7 from beginning to end. Sa mga 300 plus pages yon. Pero mas klaro kasing na-discuss or na-explain ni Ricardo Vargas dun sa YouTube channel niya. Mas pinasimplify niya yung mga domains, yung mga principles na under ng PMBOK 7. So yun,
Tapos nanood din ako kay David McLachlan. I think McLachlan. So medyo mahirap bigkasin, no? Para naman yun sa mga agile. Nanood ako ng mga agile questions and answers. Marami rin ako natutunan sa kanya about agile. So study plan ko naman, nag-umpisa ako na mag-aaral. Actually is around end of October. So end of October nag-umpisa na ako. Pero that time kasi nag-a-apply din ako ng trabaho. So hati yung kumbaga yung oras ko sa pag-a-apply ng trabaho tsaka sa pag-aaral. Hanggang sa November, around third week ng November nagkaroon ako ng trabaho. Siyempre nag-adjust din sa work schedule. So medyo nakakapag-review lang ako like twice a week, ganun. Like 1 hour twice a week, no? Tapos nagkaroon na ako ng focus study like 2 months starting noong February hanggang March. Tapos yun nga, nag-take na ako ng exam ng April first week. So grabe, no? Talagang masasabi ko it's not an easy exam. So you really need to study, you really need to put effort, no, sa pag-take ng PMP exam. So it's not just I don't think I can pass without study. Meron kasi akong mga nakikita sa YouTube channel na meron mga no study strategy, parang ang hirap kasi. So maybe siguro yung mga pinagpala ng mga maging genius hindi na kailangan mag-aaral, pero normally talagang kailangan mo mag-aral para sa exam na to. It's not easy. Basta sa mga mag-take ng PMP exam, always remember everything comes from the above. So ask God for wisdom and just do whatever whatever study material that you can use. You know, don't overstress yourself studying. Always remember, if you have family, if you have friends, go spend time pa rin sa kanila. I-balance lang natin yung time natin. Don't stress yourself too much prior to this exam. So kung meron ka mga time makapag-relax din, like once a week, no? Kasi ako nag-aaral ako nung 2 months focus study ko. Nag-aaral ako like every weekday, like 1 hour after work. Tapos weekends normally hindi na ako nag-aaral. I just spend that time with my family sa church. Yan. So God bless sa mga mag-take ng PMP exam. At ingat kayo palagi. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye! If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. James 1 verse 5.